Lihim na ipinasa sa akin ni Doktora Reyes ang isang maliit na papel na nakasulat. Huwag uwi. Tumakbo ka. Noong gabing iyon, natuklasan ko na ang sarili kong pamilya ay nagbabalak akong ipasok sa Home for the Aged para agawin ang lahat ng ari-arian ko. Pero hindi nila alam na may lihim akong taglay na magbabago ng buhay nila magpakailanman. Ako si Marta Cruz, 70 taong gulang na. Sa loob ng 45 taon, akala ko ay nagpalaki ako ng mabait na anak. Dumating si Benji sa buhay ko noong 2 taong gulang pa lang siya. Isang inabandonang batang ampon namin ng asawa ko. Sa buong pag-ibig ko sa mundo, ibinigay ko sa kanya ang lahat, edukasyon, lambing, at mga taon ng sakripisyo. Nang pumanaw ang asawa ko 10 taon na ang nakaraan, si Benji na lang ang naging pamilya ko kasama ang asawa niyang si Elenita at apo kong si Olivia. Pero noong Martes na iyon, sa dapat sanay ordinaryong check-up, gumuho ang mundo ko. Si Doktora Leticia Reyes, ang matagal ko ng pinagkakatiwalaang doktor, ay tiningnan ako gaya ng dati, pero may kakaiba sa kilos niya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang sinusuri ang blood pressure ko, at iniiwasan niya ang mata ko. Okay na okay po kayo, Ginang Cruz, sabi niya, pilit ang boses. Perpekto ang mga lab results ninyo. Matibay pa ang puso ninyo. Marami pa kayong magagandang taon sa harapan. Nang babangon na ako para umalis, nilapitan niya ako mula sa likod. Bigla, habang kinukuha ko ang bag ko, lihim niyang ipinasok sa ilalim ng bag ko ang isang nakatiklop na papel. Napakabilis niya na halos hindi ko napansin. Ingat po kayo, Ginang Cruz, sabi niya na may pilit ng ngiti. At tandaan ninyo, hindi palaging pamilya ang tunay na pamilya. Nagbigay ng lamig sa likod ko ang mga salitang iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit lihim na lihim niyang ibinigay ang sulat? Umalis ako sa klinika na tibok ang dibdib. Pero nagpasya akong huwag muna basahin hanggat hindi pa ako nakakauwi. Habang nasa taxi, libo-libong tanong ang pumapasok sa isip ko. Hindi pa kailanman ganito ang kilos ni Doc Reyes. Seryoso at profesional siyang tao, nakilala na ang pamilya namin mula pa noong teenager pa si Benji. Bakit ngayon pa siya magbibigay ng lihim na mensahe? Pagdating ko sa bahay sa Quezon City, naroon si Benji sa sala kasama si Elenita at si Olivia. Tahimik silang nag-uusap, pero biglang tumahimik nang makita ako. May hawak na ilang papeles si Elenita na mabilis niyang itinago sa likod niya. Kumusta po ang check-up ninyo, Nay? Tanong ni Benji, ngiti na hindi umabot sa mga mata. Maayos naman, anak. Sabi ng doktor, malakas pa ako. Sagot ko, pilit na normal ang boses. Napansin ko ang sulyap na ipinagpalit ni na Elenita at Benji. Bakit parang nabigo sila? Sana ba nilang sabihin ng doktor na may sakit ako? Mabuti po yon, Lola, sabi ni Olivia, pero malamig ang boses. Ibig sabihin marami ka pang panahon para mag-enjoy. Noong hapunan, napansin kong talagang kakaiba ang kilos ng pamilya ko. Halos hindi nagsalita si Benji. Monosilabik lang ang sagot ni Elenita, at iniiwasan ni Olivia ang tingin ko. May tensyon sa hangin na parang pwede mong hiwain ng kutsilyo. May problema ba? Tanong ko sa wakas. Wala po, Nay. Pagod lang kami, mabilis na sagot ni Benji. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako sa kwarto ko na mabigat ang dibdib. May tiyak na nangyayari, at nagsisimula ng magkaroon ng saysay ang sulat ng doktor. Sa nanginginig na kamay, kinuha ko ang papel mula sa bag at binuklat ito. Hindi ko na makahinga sa nabasa ko. Ginang Cruz, narito ang pamilya ninyo kahapon. Tinanong ni Elenita ang kalagayan ninyo sa isip. At kung maaari ko bang patunayan na kailangan ninyo ng espesyal na pangangalaga. Gusto nilang ipasok kayo sa Home for the Aged. Tinanong din nila ang mana at ari-arian ninyo. Huwag uwi. Tumakbo kayo. Doc Reyes. Nagsimulang manginig ng husto ang mga kamay ko. Ang sarili kong pamilya. Ang anak na pinagyaman ko ng buong pag-ibig. Ang manugang na itinuring kong tunay na anak. Ang apong laging sinasamba ko. Biglang nag-aayos ang lahat. Ang kakaibang tingin, ang bulong-bulungan, ang nakatagong papeles. Hindi sila nabigo dahil malakas ako. Galit sila dahil hindi sumang-ayon ang doktor sa plano nila. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Bawat ingay sa bahay ay nakakagulat sa akin. Nakahiga lang ako, nakikinig, sinusubukang intindihin kung paano ako napunta rito. Paano nangyari na ang pamilyang ibinigay ko ng lahat ay ngayon ay nagsasabwatan laban sa akin. Bandang 12:00 ng madaling araw, narinig ko ang mga boses sa kusina. Tahimik akong tumayo at lumapit sa pinto ng kwarto. Malinaw kong narinig sina Benji, Elenita, at Olivia na nag-uusap ng mahina pero sapat ang lakas para marinig ko ang bawat salita. Putang inang doktor, ayaw sumang-ayon.
Galit na sabi ni Elenita. Sinabi ko pa sa kanya na nawawala na sa isip ang matanda. Na minsan hindi na kami kilala, na iniiwan ang gas, pero iginiit niya maayos na maayos daw siya. Kalmahan mo, mahal, sagot ni Benji. Humanap na lang tayo ng ibang doktor na pipirma sa papeles natin. Paano siya sa ngayon? Tanong ni Olivia. Nabuko na ang slot ko sa universidad sa Amerika. Kailangan ko na ang pera ngayon, hindi 5 years from now kapag namatay na siya sa katandaan. Olivia, huwag kang ganyan magsalita. Saway ni Benji, pero walang conviction. May point ka nga. Kailangan nating bilisan. Halos kalahating milyon ang halaga ng bahay, at kasama ang pension at savings niya. Makakaraos tayo hanggang mamatay siya, malamig na sabi ni Elenita. Tingnan mo, hindi ako pumasok sa pamilyang ito para mag-alaga ng matandang ulol. Pinakasalan kita dahil akala ko malapit ka na magmana, pero 10 taon na, nandyan pa rin siya, ginagastos ang pera natin. Pera natin. Ulit ko ng tahimik, ramdam ko ang galit na sumisibol sa dibdib ko. Ang lahat ng perang pinaghirapan namin ng asawa ko ay itinuturing na nila na sa kanila. Bukas, kakausapin ko ang abogado. Patuloy ni Benji. Tatanungin ko kung pwede bang ma-declare incompetent siya kahit wala pang doktor. Dapat may paraan. Kung hindi, pwede naman nating gawing impyerno ang buhay niya hanggang mag-decide siyang pumasok na sa home for the aged. Dagdag ni Elenita. Alisan ng tea, huwag pakainin. Ituring na pabigat. Nay, wag naman kayong ganyan, sabi ni Olivia. Pero idinagdag niya. Pero totoo, pagod na ako magkunwaring mahal ko siya. Lagi na lang siyang nakikialam. Tinatanong kung bakit kami lete umuwi. Nakakabaliw. Nagsimulang manginig ang mga binti ko. Sumandal ako sa pader. Parang gumuho ang mundo ko. Ito ang mga taong pinagtrabahuhan ko ng 18 oras kada araw noong maliit pa si Benji. Mga taong isinuko ko ang mga pangarap, kaibigan, sarili kong buhay. Naalala mo ba ang 15th birthday ko? Patuloy ni Olivia. Binili niya ako ng pulang damit na pangit. Pinilit pang isuot. Tinawanan ako ng lahat ng kaibigan ko. Mula noon, sinumpa ko na babawi ako sa kanya balang araw. At ang pinakanakakainis, dagdag ni Elenita, palagi niyang ipinagmamalaki kung gaano siya kabuting ina, kung gaano siya nagsakripisyo para kay Benji, para bang santo siya. Pero ang totoo, inampon niya lang si Benji, dahil hindi siya makabuo. Ginamit niya ito para punan ang pagkukulang niya. Tama na, sabi ni Benji. Pero pagod ang boses, hindi galit. Sa 1 linggo, kakausapin ko siya. Sasabihin ko na may magandang home for the aged kami para sa kanya. Na mas mabuti raw sa mga kasing edad niya. Kung tumanggi siya, plan B na. Ano ang plan B? Tanong ni Olivia. Papagiging tunay na baliw siya. Malamig na sagot ni Benji. Palitan natin ang gamot niya. Itago ang mga gamit niya. Sabihin natin na may ginawa siya na hindi naman niya ginawa. Sa 1 buwan, kahit sinong doktor ay magpapatunay na may sayad na siya. Parang suntok sa tiyan ang mga salitang iyon. Hindi lang nila gusto akong agawan. Gusto pa nila sirain ang isip ko, dignidad ko, pagkatao ko. Gusto nila akong gawing tunay na baliw na sinasabi nila na ako na. Perfect, excited na sabi ni Elenita. Kapag naipasok na siya, magkakaroon tayo ng access sa lahat ng account niya. May bebenta natin ang bahay, makokolekta ang pensyon, at matatapos na ang lahat ng walang makialam. Tama, kumpirma ni Benji. At ang pinakamaganda, walang makakaalam. Sa labas, kami pa rin ang perpektong pamilya na nag-aalaga sa may sakit na lola. Tumawa sila. 3 tao na tumawa na parang pinakamagandang biro sa buong mundo. Tinawanan nila ako, ang aking pagiging walang muwang, ang aking walang kondisyong pag-ibig. Sa sandaling iyon, may bumali sa loob ko. Hini ang puso ko na matagal nang nabali mula nang mabasa ko ang sulat ng doktor. Ang bumali ay ang aking bulag na paniniwala sa kabutihan. Ang paniniwalang palaging nasusuklian ang pag-ibig. Ang paniniwalang sagrado ang pamilya. Sa umaga pa lang, kukuha ako ng kopya ng lahat ng card niya. Bulong ni Elenita. Para unti-unti nating magastos nang hindi niya napapansin. Ayos, sang-ayon ni Benji. At sisirain ko ang lahat ng papeles niya. Dapat may testamento na pwede nating baguhin. Paano babaguhin? Tanong ni Olivia. Sabihin na lang natin na si Lola, sa kanyang kalituhan, nagdesisyong iwan lahat sa atin dahil kami lang ang nag-aalaga sa kanya. Paliwanag ni Benji na may ngiti sa boses. Dad, genius ka talaga, sabi ni Olivia nang may paghanga. Pero kailangang mag-ingat. Paano kung may maghinala? Walang maghihinala. Paniniguro ni Elenita. Wala siyang kaibigan. Walang ibang pamilya maliban sa atin. Isa siyang malungkot na matanda na lubos na umaasa sa atin.
Sino ang magtatanggol sa kanya? Tama sila. Wala akong malapit na kaibigan. Nawala ko ang karamihan sa kanila nang italaga ko ang buong buhay ko sa pag-aalaga kay Benji. Wala akong kapatid. Pumanaw na ang mga magulang ko noon pa. Lubos akong walang laban. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman pinag-ukulan ng pansin, ay may lihim ako. Lihim na lubos na magbabago ng balanse ng kapangyarihan sa sitwasyong ito. Nang mamatay ang asawa ko, iniwan niya ako ng higit sa pag-ibig at alaala. Iniwan niya ako ng mana na itinago ko sa loob ng maraming taon. 120 milyon sa offshore account na ako lang ang may alam. Kasama ang 3 property sa ibang bansa na binili niya mula sa kanyang investment. Hindi ko sinabi kay Benji dahil gusto kong tiyakin na minamahal niya ako dahil sa akin, hindi dahil sa pera ko. Gusto kong magtayo siya ng sariling buhay, maging malaya. Pero ngayon, napagtanto kong tanga ako. Hindi niya ako minahal kailanman. Naghintay lang siya ng matiyaga na mamatay ako para manahin ang maliit na akala niya ay meron ako. Well, sa tingin ko clear na tayong lahat. Sabi ni Benji sa wakas. Bukas isa sa katuparan na natin ang plano, at tandaan ninyo, sa harap niya, kailangan pa rin tayong maging mapagmahal na pamilya. Siyempre, sagot ni Elenita. Magaling akong artista. Kaya ko pang magkunwaring mahal ko siya ng kaunti pa. Narinig ko ang mga yapak nila palayo patungo sa mga kwarto nila. Nanatili akong nakatayo roon, nagyelo, hawak ang sulat ng doktor. Tama siya. Kailangan kong tumakbo. Pero hindi ako tatakbo na parang takot na biktima. Tatakbo ako na parang babaeng bagong gising mula sa 45 taong pagkakahimbing. Tatakbo ako para maglano ng pinakaperpektong paghihiganti na maisip nila. Gabi ring iyon, nagblano ako. Ni minuto ay hindi ako nakatulog. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko ay gising na gising ako. Alam kong kailangang mabilis at matalino akong kumilos. Hinahamak nila ang matandang ulol. Pero malapit na nilang matuklasan na nagising nila ang maling babae. Nang 5:00 ng umaga, nang masiguro kong tulog na ang lahat, tahimik kong kinuha ang pinakamaliit kong maleta at nag-impake ng mga kailangan lang, mga dokumento, ilang damit, gamot, at pinakamahalaga, ang maliit na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng detalye ng aking lihim na account. Bago umalis, nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na magbibigay sa akin ng kalamangan sa hinaharap. Kinuha ko ang cellphone ko at in-on ang voice recorder. Pagkatapos, nagunwaring may nakalimutan ako at nilibot ang bahay. Siguradong dadaan malapit sa kwarto ni na Benji at Elenita. Gaya ng inaasahan ko, gising na sila, nagbubulong tungkol sa plano nila sa araw na iyon. Si Elenita ay nagsasalita tungkol sa pagkuha ng kopya ng mga card ko. Habang binabanggit ni Benji ang appointment niya sa abogado para tanungin kung paano may declare incompetent ako kahit walang doktor. Sa tingin mo ba may hinala siya? Tanong ni Elenita, may pag-aalala. Impossible, sagot ni Benji. Matanda na siya at mapaniwala. Saka ano naman ang magagawa niya? Wala siyang pupuntahan. Wala siyang sariling pera. Wala siyang kaibigan. Kami lang ang meron siya. Kawawa naman, sabi ni Elenita nang may paghamak. 70 anyos na babae na lubos na umaasa sa atin. Minsan naawa ako. Pero naalala ko na siya ang pumili ng buhay na ito. Pwede naman siyang mag-asawa ulit pagkamatay ng asawa niya. Pero pinili niyang manatili rito bilang perpektong lola. At ngayon, babayaran niya ang desisyong iyon. Perfect. Nakarecord ko na ang sapat na material para ibagsak sila. Pagkatapos, itinago ko ang phone at tinapos ang paghahanda sa pag-alis. Nag-iwan ako ng sula sa mesa sa kusina. May pupuntahan lang. Babalik din ako mamaya. Marta. Alam kong hindi sila maghihinala. Sa kanila kasi, hindi kasama sa posibilidad ang isang matandang ulol na gumagawa ng strategic escape. Sumakay ako ng taxi papunta sa pinakamalapit na bangko sa Makati. Miyerkules ng umaga iyon. At alam kong may ilang oras pa ako bago nila mapansin na may mali. Sa bangko, nag-withdraw ako ng malaking halaga at tiniyak na buo pa ang lihim kong account. Ang teller, isang batang babaeng nagngangalang Patricia, ay tiningnan akong may pag-alala nang humingi ako ng 280,000 cash. Sigurado po kayo, ma'am. Malaking halaga po yan na dalhin ng cash. Sabi niya nang may tunay na pag-aalala. Sigurado na sigurado ako. Matatag kong sagot. May personal na bagay akong asikasuhin. Pagkatapos ng bangko, sumakay ulit ako ng taxi papunta sa pinakaeleganteng hotel sa lungsod. Alam kong kailangan ko ng lugar na pakiramdam ko ay ligtas habang nagpaplano ng susunod kong hakbang. Ang Grand Imperial Hotel sa Makati ang perpekto, diskrato, komportable,
at may serbisyong magpapahintulot sa akin na mapanatili ang privacy ko. Gaano katagal po kayo dito? Tanong ng receptionist, isang eleganteng babaeng nasa 40 anyos. Hindi ko pa sigurado, sagot ko. Pwede isang linggo, pwede ilang buwan. Depende kung paano mag-unfold ang ilang bagay sa pamilya. Tumango siya ng propesyonal at binigyan ako ng suite sa isa 0TA floor. Habang umaakyat sa elevator, naramdaman ko ang halo ng takot at excitement. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, gumagawa ako ng desisyon para lang sa sarili ko. Maganda ang suite, maluwag, maliwanag, may tanawin ng lungsod, eleganteng dekorasyon, at kompleto sa lahat ng kailangan ko. Naupo ako sa sofa sa sala at sa unang pagkakataon mula noong nakaraang gabi. Pinayagan kong maramdaman ang emosyon. Umiyak ako. Umiyak ako para sa 45 taong inilaan ko sa pagpapalaki ng anak na nakita akong hadlang lang. Umiyak ako para sa mga pagpapahirap na tiniis ko nang hindi ko namamalayan. Umiyak ako para sa babaeng dati ko bago ako naging perpektong lola na kinamuhian nila. Pero pagkatapos umiyak, pinunasan ko ang luha at nagsimulang magplano. Kinuha ko ang notebook ko at nagsimulang maglista ng lahat ng kailangan kong gawin. Una, kontakin ng financial advisor ko sa abroad para i-activate ang account. Pangalawa, kumuha ng pinakamahusay na abogado sa lungsod. Pangatlo, maghanap ng private investigator na makakatulong sa akin na i-document ang lahat ng ginawa at plinano ng pamilya ko. Bandang 12:00 ng hapon, tumawag ang cellphone ko. Si Benji. Nay, nasaan ka? 12:00 na ng hapon, hindi ka pa umuwi. May pag-alala ang boses, pero naririnig ko ang inis sa ilalim. Maayos lang ako, anak. Kalmado kong sagot. Nagdesisyon akong magpahinga muna. Matagal-tagal na rin mula nang gawin ko yon. Magpahinga. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ka ba talaga ngayon? Halatang naiinis na ang boses niya. Nasa lungsod, inaasikaso ang ilang bagay. Bahagyang kasinungalingan ko. Huwag mag-alala. Babalik ako kapag tapos na. Nay, hindi ka ganito. Palagi mong sinasabi kung saan ka pupunta. Nag-alala si Elenita at si Olivia. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may narinig akong boses niya na nagpagtaka sa akin. Panik. Hindi siya nag-alala sa kalagayan ko. Nag-alala siya dahil nawala ang kontrol niya sa akin. Alam mo ba, Benji, sabi ko nang may kalmang nagulat sa akin. 70 anyos na ako. Sa tingin ko sapat na ang edad ko para magdesisyon kung saan ako pupunta at kung ano ang gagawin ko. Tahimik sa kabilang linya. Nay, natatakot ako. Parang hindi ikaw ang nagsasalita. Uminom ka ba ng gamot mo? Tanong niya. At sa tanong na iyon, narinig ko ang simula ng kanilang strategy. Sinisimulan na niyang itanim na hindi na ako mentally well. Maayos na maayos ako, anak. Hindi pa ako naging ganito kagaling. Sagot ko at binaba ang telepono. Agad kong pinatay ang cellphone. Alam kong tatawagan nila ako ng tatawagan. At kailangan ko ng katahimikan para gawin ang kailangan kong gawin. Noong hapon na iyon, nakakuha ako ng pinakaprestihiyosong law firm sa Makati. Ang head attorney, isang lalaking nasa 50 anyos na si Ati. Gregorio Montesirio, ay personal akong tinanggap nang mabanggit ko ang halagang handa kong bayaran para sa serbisyo niya. Kailangan ko po ng kumpletong legal protection. Paliwanag ko. Sinusubukan ng pamilya ko na madeklara akong incompetent para makontrol ang ari-arian ko. Pero may mga recording ako na magpapatunay na conspiracy ito. Maingat na nakinig si Ati Montesirio habang pinapatugtog ko ang mga recording ko noong umaga. Naku po, Ginang Cruz, seryoso ito, sabi niya sa wakas. Ang plinano ng pamilya ninyo ay elder abuse, conspiracy to commit fraud, at posibleng forgery. Pwede po nating kasuhan sila criminally. Iyon mismo ang gusto ko. Sagot ko ng may determinasyon. Pero kailangang strategic. Gusto kong magbayad sila, pero sa pinakamasakit na paraan para sa kanila. Ngumiti si Ati Montesirio. Ngiti iyon ng lalaking nakahanap ng kasong gusto niya. Ginang Cruz, sa tingin ko magkakasundo tayo, sabi niya. I-assign ko ang pinakamahusay kong team sa kaso ninyo. Pero kailangan ninyo akong sabihin lahat. Lahat po talaga. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pag-ampon kay Benji, tungkol sa asawa ko, sa mga taon ng sakripisyo, sa lihim na mana, sa lahat. Maingat na nagtala si Ati Montesirio. Alam ninyo po ba eksakto kung magkano ang pera sa lihim ninyong account? Tanong niya. 120 milyon cash plus 3 property sa abroad na nagkakahalaga pa ng mga 80 milyon. Sagot ko. Tumigil sa pagsulat si Ati Montesirio at tiningnan akong may bagong respeto. Ginang Cruz,
Hindi lang po kayo biktima ng family abuse. Isa kayong napakapoderosang babae na hinahamak ng pamilya ninyo. Gagamitin natin ang kapangyarihang iyan para turuan sila ng leksyon ng buhay nila. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga araw, mumiti ako ng totoo. Nagsimula na ang digmaan, pero ngayon ay may tama na akong sandata. Noong gabi ring iyon mula sa kaginhawahan ng hotel suite ko, binuhay ko ang cellphone ko para tingnan ang mga mensahe. May 37 missed call si Benji, 15 kay Elenita, at 8 kay Olivia. Ang mga text message ay lalong nagiging desperado. Nay, sumagot ka naman po. Sobrang nag-alala kami. Martha, kung hindi ka sasagot, tatawagan na namin ang pulis. Lola, nasaan ka ba? Sabi ni Dad baka mapahamak ka. Nag-reply lang ako kay Benji. Maayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako kapag handa na ako. Agad dumating ang sagot. Nay, hindi normal ito. Kailangan mo nang umuwi. Nagluto si Elenita ng paborito mo. Paborito ko raw. Para bang sa loob ng 45 taon, hindi niya alam na hindi pa kailanman nagluto si Elenita ng espesyal para sa akin. Isa na namang kasinungalingan. Isa na namang manipulasyon. Kinabukasan, maagang tumawag si Ate Gregorio Montesirio. Ginang Cruz, may magandang balita po ako. Nagsimula na ang private investigator ko at may mahalagang natuklasan. Ang manugang ninyo na si Elenita, sa loob ng nakaraang 6 na buwan, gumagamit ng personal information ninyo para mag-apply ng credit card sa pangalan ninyo. May 5 siyang credit card na hindi ninyo alam at umabot na sa 2.4 milyon ang utang. Mamahaling tindahan, restauran, at 1 linggong bakasyon sa Boracay noong nakaraang buwan. Pero hindi ako nag-Boracay. Hindi po kayo, sila po. Habang sinasabi sa inyo na pupunta raw sila sa may sakit na nanay ni Elenita, ginastos nila ang pera ninyo. Naalala ko bigla. Noong linggong iyon, umiyak si Elenita na kailangan daw nilang pumunta agad sa probinsya. Nagbigay pa ako ng karagdagang pera para sa pamasahe bukod sa ninakaw na nila sa peking credit card. Ate Montesirio, ano pang natuklasan ng investigator ninyo? Nawalan ng trabaho si Benji 8 buwan na ang nakaraan, pero hindi niya sinabi sa inyo. Nabubuhay siya sa savings at pension ninyo. Nakipag-ugnayan na rin siya sa 3 ibang doktor para humanap ng pupirma na may senile dementia kayo. At si Olivia, may 3 buwan na siyang buntis, pero nagsisinungaling sa magulang niya kung sino ang ama. Ang tunay na ama ay 50 anyos na may asawa na nangako raw alis sa asawa, pero ayaw na ngayong kilalanin ang bata. At higit pa rito, si Elenita ay may relasyon kay Dev, asawa ng kapitbahay ninyong si Carol, sa loob ng 2 taon. Martes at Huwebes ng hapon sila nagkikita sa motel, habang akala ni Benji ay nasa yoga class siya. Ang irony ay labis. Habang pinaplano nila akong sirain sa pamamagitan ng pagsasabing baliw ako. Bawat isa sa kanila ay may buhay na puno ng kasinungalingan na mas malala kaysa sa maisip ko. Ate Montesirio, ay document ninyo po lahat ng ito. Lahat ng kasinungalingan, pagnanakaw, pagtataksil. Gusto ko kapag dumating ang oras ng pagharap sa kanila, may ebidensya ako ng lahat. Noong hapon na iyon, nagpa siya akong bumili ng bagong damit. Isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Pumunta ako sa mga pinakaliganteng mall sa Makati at bumili ng 3 magagandang damit. Itim na eleganteng gown, matingkad na pula, at esmeraldang berde na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan. Bumili rin ako ng bagong sapatos, tunay na leather bag, at nagpagupit sa pinakamahal na salon sa lungsod. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Makapangyarihan ako. Noong gabing iyon, habang kumakain sa restaurant ng hotel, tinawagan ko si Benji. Nay, sa wakas, nasaan ka ba talaga? Galit na sigaw niya. Nasa proseso ako ng pag-aalaga sa sarili ko. Anak, kalmado kong sagot. Matagal-tagal na rin mula nang gawin ko ito. Lubos na nagbibigay liwanag. Nay, tumigil ka na. Kailangan mong umuwi. Pamilya tayo. May karapatan kaming malaman kung nasaan ka. Karapatan. Mula kailan nagkaroon ng karapatan ang pamilya ko sa akin? Mula nang magsimula kang kumilos ng kakaiba, sagot niya. At doon na naman siya. Sinusubukang itanim na hindi na ako matino sa isip. Kakaiba ba na ang isang 70 anyos na babae ay gustong magpahinga ng ilang araw? Kapag hindi pa niya kailanman ginawa noon. Nay, kailangan mong makipag-usap sa espesyalista. Espesyalista? Anong klaseng espesyalista, Benji? Psychologist po, Nay. May makakatulong sa mga pagbabago ng ugali mo. Perfect. Inamin niya ang intensyon nila habang nakarecord ang tawag. Alam mo ba,
Anak, tama ka. Kailangan ko nga ng espesyalista. At narinig ko ang pagbuga niya ng hangin na parang ginhawa. Salamat po sa pangunawa, Nay. Lubos kong naiintindihan. Kailangan ko ng espesyalista sa panloloko sa pamilya, espesyalista sa pang-abuso sa matatanda, at espesyalista sa psychological manipulation. Dahil yan ang ginagawa ninyo sa akin. Tahimik na parang patay sa kabilang linya. Nay, ano ang pinagsasabi mo? Pinagsasabi ko na alam ko na ang lahat, Benji. Alam ko ang peking credit card ni Elenita. Alam ko ang plano ninyong ma-declare akong incompetent. Alam ko ang mga doktor na kinontak mo. Alam ko ang lahat. Nay, katawa-tawa yan. Kailangan mo talaga ng tulong medical. Alam ko rin na nawalan ka ng trabaho, 8 buwan na ang nakaraan, at nabubuhay ka sa pera ko, habang nagsisinungaling sa harap ko. Alam ko ang bakasyon ninyo sa Boracay gamit ang ninakaw na pera. Alam ko ang maraming bagay na magpapahiya sa inyo kapag narinig ninyo sa korte. Baliw ka na, sabi niya, pero wala ng kumpiyansa ang boses. Baliw. Kagabi narinig ko kayong nagpaplano kung paano talaga ako pabaliwin sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot ko. Delirio rin ba iyon? Nay, umuwi ka na. Pamilya tayo, pwede nating ayusin ito. Hindi na tayo pamilya, Benji. Ang pamilya ay hindi nagtataksil sa ganitong paraan. Nay, please. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Umamin kayo sa lahat. Humingi ng tawad ng buong puso, at isauli ang bawat sentimo na ninakaw ninyo. Kung gagawin ninyo iyon, baka pa lang, makahanap ako ng paraan para mapatawad kayo. Wala kaming dapat aminin. Sagot niya, pero nanginginig na ang boses. Kita-kits na lang sa korte, anak. Magandang gabi. Binaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Opisyal nang idineklara ang digmaan, at nasa akin ang lahat ng sandata. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil sa pagring ang cellphone ko. Una, ginamit nila ang pag-ibig. Umiyak na mensahe mula kay Olivia na namimiss niya ako. Silang boses ni Elenita na humihingi ng tawad sa anumang hindi pagkakaunawaan. At pakiusap ni Benji na umuwi ako para maayos natin. Nang hindi gumana, lumipat sila sa takot at pananakot. May voice message si Benji. Nay, kung hindi ka agad uwi, kailangan na naming gumamit ng legal na paraan para protektahan ka mula sa sarili mo. Ang erratic behavior mo ay pinipilit kaming mag-file ng legal guardianship. Pero handa na ako dahil kay Ate Montesirio. Hayaan mo silang mag-file, sabi niya. Ito ang magiging pinakamahusay na ebidensya ng tunay nilang layunin. May 3 independent psychiatrist na rin tayong nagsertipiko na perpektong matino ka. Samantala, abala na abala ang private investigator ko. Araw-araw ay may bagong ulat na higit pang nakakagulat. Ginang Cruz, sabi niya noong Biyernes, mas binilisan ng pamilya ninyo ang plano mula nang mawala kayo. Kahapon pumunta si Benji sa bangko ninyo para kunin ang access sa account ninyo. Sinabing nag-psychotic episode daw kayo. Pumunta rin si Elenita sa online selling site para ibenta ang mga antique furniture at alahas ninyo. At si Olivia ay nagsasabi sa mga kaibigan niya na may advanced Alzheimer's ka na at isinasaalang-alang ng pamilya na ipasok ka sa home for the aged. Ginagamit niya ang kwento para manghingi ng pera para daw sa medical care mo. Pero ang pinaka-interesting, noong isang gabi, nagkita silang 3 sa bahay ninyo kasama ang isang kilalang forger sa Maynila na nagngangalang Paul Herrera. Gumagawa raw sila ng peking medical documents para patunayang baliw ka na. Noong Lunes ng umaga, nag-ayos ako ng aking bagong eleganteng itim na damit. Suot ang pinakamagandang alahas at pumunta sa pinakaprestihiyosong real estate office sa BGC. May appointment ako para tingnan ang mga bahay na higit 80 milyon ang halaga. Habang tinitingnan namin ang pangalawang mansyon, narinig ko ang pamilyar na boses sa entrada. Pababang muli kami sa lobby at naroon nga sila. 3, magaganda ang suot, kaharap ang isa pang agent. Gusto naming ibenta ang bahay ng nanay namin, pero may sakit na siya at may legal power of attorney na kami. Narinig kong sabi ni Benji. Hello, pamilya, malakas kong sabi mula sa hagdan. Sabay silang lumingon at ang mga mukha nila ng horror ay parang eksena sa pelikula. Nay, anong ginagawa mo dito? Nautal na sabi ni Benji. Pareho lang tayo, mukhang nagbebenta at bumibili. Kalmado kong sagot habang bumababa. Ako po ang bibili. Tinawag ko agad si Ate Montesirio at ipinadala ang mga abogado niya sa loob lang ng 15 minuto. Habang hinihintay namin, nagpatugtog ako ng recording sa buong lobby. Papagiging tunay na baliw siya, palitan natin ang gamot niya, itago ang mga gamit niya. Tahimik na parang sementeryo ang buong opisina.
Pula ang mga mukha ng mga tao sa galit at pagkamuhi. Hindi legal yan. Sigaw ni Elenita. Sa estado natin, legal po kapag ginawa para pigilan ang krimen, sagot ko. Nang dumating ang mga abogado at notary public, opisyal na idineklara na walang anumang legal authority ang tatlong ito sa akin, sa ari-arian ko, o sa pera ko. Anumang pagsubok na gamitin niyon ay fraud. Ang public humiliation sa real estate office ay simula pa lang. Paglabas namin, sinundan nila ako sa kalye. Kahalinhinan ng sigaw at pakiusap. Nay, pwede pa nating ayusin ito. Lola, mahal kita. Huwag mo kaming gawin ito. Bitter kang matanda. Sigaw ni Elenita. Ginamit mo lang kami, lahat sa buong buhay mo. Sumakay na ako sa taxi at iniwan silang sumisigaw sa bangketa. Pagkatapos ng ilang araw, nalaman naming malaking pagkakamali ang ginawa nila sa desperasyon. Pumunta si Benji kay Paul Herrera at nagbayad ng 2.8 milyon advance para bilisan ang peking dokumento. Hindi nila alam na FBI informant si Paul sa loob ng 6 na buwan. May video at audio ang lahat. Federal case na sila. Noong gabing iyon, gumawa ako ng live stream sa pinakasikat na platform sa Pilipinas. Title: Isang lola ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Sa loob ng 1 oras, umabot ng 7,000 ang nanood. Sinabi ko ang buong kwento, pinatugtog ang recordings, ipinakita ang ebidensya. Sa kalagitnaan, tumawag si Olivia, umiiyak, pakiusap na patayin ko ang live. Tinanong ko siya sa harap ng libu-libong manonood kung bakit siya kasama sa plano. Tahimik siya. Pagkatapos, tumawag si Benji, galit, nagbabanta. Pero sa huli ay umiyak na ring humingi ng tawad. Sa wakas, sinabi ko, hindi personal sa inyo. At mula ngayon, hindi na rin personal sa akin. Sa susunod na mga araw, nag-viral ang live stream ko. Libu-libong suporta, imbitasyon sa tea, at mensahe mula sa ibang matatanda na parehong dinanas. Naging inspirasyon ako sa marami. Nang arestuhin ng NBI si Paul Herrera, inamin niya ang lahat. Pati na ang plano nilang gumawa rin ng peking testamento na nag-iwan ng lahat sa kanila. Sa wakas, nakipagkita sa akin si Olivia sa Hotel Cave. Umiyak siya at inamin na 3 buwan na siyang buntis. Na plano ng magulang niya na sisihin siya sa lahat kung mabisto. At handa siyang maging testigo laban kina Benji at Elenita kapalit ng tulong ko sa kanya. Deal, sabi ko. Mula ngayon, ikaw ang tunay kong pamilya. Sa loob ng 3 linggo, nagawa ni Ati Montecillo ang kaso na sobrang solid. Sa trial, si Olivia ang star witness ng prosecution. Matapos ang 5 araw, guilty sa lahat ng counts. 12 taon si Benji. 0 taon si Elenita. Pagkatapos ng sentencing, tanong sa akin ng reporter, Ginang Cruz, nararamdaman ninyo bang may hustisya na? Hustisyang legal. Pero ang tunay na hustisya ay ang matuklasan ko kung sino talaga ako bago pa huli ang lahat para ma-enjoy ang natitirang buhay ko. 6 na buwan pagkatapos, bumili ako ng magandang bahay sa labas ng Maynila. Maliit pero puno ng liwanag at may magandang hardin. Natapos ni Olivia ang senior high school with honors. Pinili niyang ituloy ang bata. At ngayon ay nag-aral ng abogasya na may spesyalisasyon sa elder protection. Si Benji at Elenita ay sinusubukan pa ring magpadala ng liham mula sa kulungan. Lahat ay diretso sa basura, hindi binubuksan. May mga pinto na kapag isinara, hindi na dapat binubuksan uli. Tuwing gabi bago matulog, nagpapasalamat ako sa 3 bagay. Kay Dr. Leticia Reyes na nagkaroon ng tapang na bigyan ako ng babala. Sa sarili kong lakas na hindi ko alam na meron pala ako. At sa pagkatuto na ang katapusan ay maaari ring simula kung may tapang kang isulat ang sarili mong kwento. Ang kabutihan ay nananatili sa buhay ko. Pero ngayon ay isinasagawa ko ito ng may karunungan. Tumutulong ako sa ibang matatanda, sinusuportahan si Olivia, at nagtayo ng foundation laban sa pang-abuso sa matatanda. Pero higit sa lahat, sa wakas natuto akong mahalin ang sarili ko ng kasing laki ng pagmamahal ko sa iba sa buong buhay ko. At iyan, mga kaibigan, ang pinakamahalagang aral sa buong buhay ko. Noong gabi ring iyon mula sa kaginhawahan ng hotel suite ko, binuhay ko ang cellphone ko para tingnan ang mga mensahe. May 37 missed call si Benji, 15 kay Elenita, at 8 kay Olivia. Ang mga text message ay lalong nagiging desperado. Nay, sumagot ka naman po. Sobrang nag-alala kami. Martha, kung hindi ka sasagot, tatawagan na namin ang pulis. Lola, nasaan ka ba? Sabi ni Dad baka mapahamak ka. Nag-reply lang ako kay Benji. Maayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako kapag handa na ako. Agad dumating ang sagot. Nay, hindi normal ito. Kailangan mo nang umuwi.
Nagluto si Elenita ng paborito mo. Paborito ko raw. Para bang sa loob ng 45 taon, hindi niya alam na hindi pa kailanman nagluto si Elenita ng espesyal para sa akin. Isa na namang kasinungalingan, isa na namang manipulasyon. Kinabukasan, maagang tumawag si Ate Gregorio Montesirio. Ginang Cruz, may magandang balita po ako. Nagsimula na ang private investigator ko at may mahalagang natuklasan. Ang manugang ninyo na si Elenita, sa loob ng nakaraang 6 na buwan, gumagamit ng personal information ninyo para mag-apply ng credit card sa pangalan ninyo. May 5 siyang credit card na hindi ninyo alam at umabot na sa 2.4 milyon ang utang. Mamahaling tindahan, restauran, at 1 linggong bakasyon sa Boracay noong nakaraang buwan. Pero hindi ako nag-Boracay. Hindi po kayo, sila po. Habang sinasabi sa inyo na pupunta raw sila sa may sakit na nanay ni Elenita, ginastos nila ang pera ninyo. Naalala ko bigla. Noong linggong iyon, umiyak si Elenita na kailangan daw nilang pumunta agad sa probinsya. Nagbigay pa ako ng karagdagang pera para sa pamasahe bukod sa ninakaw na nila sa peking credit card. Ate Montesirio, ano pa ang natuklasan ng investigator ninyo? Nawalan ng trabaho si Benji 8 buwan na ang nakaraan, pero hindi niya sinabi sa inyo. Nabubuhay siya sa savings at pension ninyo. Nakipag-ugnayan na rin siya sa 3 ibang doktor para humanap ng pupirma na may senile dementia kayo. At si Olivia, may 3 buwan na siyang buntis, pero nagsisinungaling sa magulang niya kung sino ang ama. Ang tunay na ama ay 50 anyos na may asawa na nangako raw alis sa asawa, pero ayaw na ngayong kilalanin ang bata. At higit pa rito, si Elenita ay may relasyon kay Dev, asawa ng kapitbahay ninyong si Carol, sa loob ng 2 taon. Martes at Huwebes ng hapon sila nagkikita sa motel, habang akala ni Benji ay nasa yoga class siya. Ang irony ay labis. Habang pinaplano nila akong sirain sa pamamagitan ng pagsasabing baliw ako. Bawat isa sa kanila ay may buhay na puno ng kasinungalingan na mas malala kaysa sa maisip ko. Ate Montesirio, ay document ninyo po lahat ng ito. Lahat ng kasinungalingan, pagnanakaw, pagtataksil. Gusto ko kapag dumating ang oras ng pagharap sa kanila, may ebidensya ako ng lahat. Noong hapon na iyon, nagpa siya akong bumili ng bagong damit. Isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Pumunta ako sa mga pinakaliganteng mall sa Makati at bumili ng 3 magagandang damit. Itim na eleganteng gown, matingkad na pula, at esmeraldang berde na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kapangyarihan. Bumili rin ako ng bagong sapatos, tunay na leather bag, at nagpagupit sa pinakamahal na salon sa lungsod. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Makapangyarihan ako. Noong gabing iyon, habang kumakain sa restaurant ng hotel, tinawagan ko si Benji. Nay, sa wakas. Nasaan ka ba talaga? Galit na sigaw niya. Nasa proseso ako ng pag-aalaga sa sarili ko. Anak, kalmado kong sagot. Matagal-tagal na rin mula nang gawin ko ito. Lubos na nagbibigay liwanag. Nay, tumigil ka na. Kailangan mong umuwi. Pamilya tayo. May karapatan kaming malaman kung nasaan ka. Karapatan. Mula kailan nagkaroon ng karapatan ang pamilya ko sa akin? Mula nang magsimula kang kumilos ng kakaiba, sagot niya. At doon na naman siya. Sinusubukang itanim na hindi na ako matino sa isip. Kakaiba ba na ang isang 70 anyos na babae ay gustong magpahinga ng ilang araw? Kapag hindi pa niya kailanman ginawa noon. Nay, kailangan mong makipag-usap sa espesyalista. Espesyalista? Anong klaseng espesyalista, Benji? Psychologist po, Nay. May makakatulong sa mga pagbabago ng ugali mo. Perfect. Inamin niya ang intensyon nila habang nakarecord ang tawag. Alam mo ba, anak, tama ka. Kailangan ko nga ng espesyalista. At narinig ko ang pagbuga niya ng hangin na parang ginhawa. Salamat po sa pangunawa, Nay. Lubos kong naiintindihan. Kailangan ko ng espesyalista sa panloloko sa pamilya, espesyalista sa pang-abuso sa matatanda, at espesyalista sa psychological manipulation. Dahil yan ang ginagawa ninyo sa akin. Tahimik na parang patay sa kabilang linya. Nay, ano ang pinagsasabi mo? Pinagsasabi ko na alam ko na ang lahat, Benji. Alam ko ang peking credit card ni Elenita. Alam ko ang plano ninyong ma-declare akong incompetent. Alam ko ang mga doktor na kinontak mo. Alam ko ang lahat. Nay, katawa-tawa yan. Kailangan mo talaga ng tulong medical. Alam ko rin na nawalan ka ng trabaho, 8 buwan na ang nakaraan, at nabubuhay ka sa pera ko, habang nagsisinungaling sa harap ko. Alam ko ang bakasyon ninyo sa Boracay gamit ang ninakaw na pera. Alam ko ang maraming bagay na magpapahiya sa inyo kapag narinig ninyo sa korte.
Baliw ka na, sabi niya, pero wala ng kumpiyansa ang boses. Baliw. Kagabi narinig ko kayong nagpaplano kung paano talaga ako pabaliwin sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot ko. Delirio rin ba iyon? Nay, umuwi ka na. Pamilya tayo, pwede nating ayusin ito. Hindi na tayo pamilya, Benji. Ang pamilya ay hindi nagtataksil sa ganitong paraan. Nay, please. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Umamin kayo sa lahat, humingi ng tawad ng buong puso, at isauli ang bawat sentimo na ninakaw ninyo. Kung gagawin ninyo iyon, baka pa lang, makahanap ako ng paraan para mapatawad kayo. Wala kaming dapat aminin. Sagot niya, pero nanginginig na ang boses. Kita-kits na lang sa korte, anak. Magandang gabi. Binaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Opisyal nang idineklara ang digmaan at nasa akin ang lahat ng sandata. Sa mga sumunod na araw, hindi tumigil sa pagring ang cellphone ko. Una, ginamit nila ang pag-ibig. Umiyak na mensahe mula kay Olivia na namimiss niya ako. Silang boses ni Elenita na humihingi ng tawad sa anumang hindi pagkakaunawaan. At pakiusap ni Benji na umuwi ako para maayos natin. Nang hindi gumana, lumipat sila sa takot at pananakot. May voice message si Benji. Nay, kung hindi ka agad uwi, kailangan na naming gumamit ng legal na paraan para protektahan ka mula sa sarili mo. Ang erratic behavior mo ay pinipilit kaming mag-file ng legal guardianship. Pero handa na ako dahil kay Ate Montesirio. Hayaan mo silang mag-file, sabi niya. Ito ang magiging pinakamahusay na ebidensya ng tunay nilang layunin. May 3 independent psychiatrist na rin tayong nagsertipiko na perpektong matino ka. Samantala, abala na abala ang private investigator ko. Araw-araw ay may bagong ulat na higit pang nakakagulat. Ginang Cruz, sabi niya noong Biyernes, mas binilisan ng pamilya ninyo ang plano mula nang mawala kayo. Kahapon pumunta si Benji sa bangko ninyo para kunin ang access sa account ninyo. Sinabing nag-psychotic episode daw kayo. Pumunta rin si Elenita sa online selling site para ibenta ang mga antique furniture at alahas ninyo. At si Olivia ay nagsasabi sa mga kaibigan niya na may advanced Alzheimer's ka na at isinasaalang-alang ng pamilya na ipasok ka sa home for the aged. Ginagamit niya ang kwento para manghingi ng pera para daw sa medical care mo. Pero ang pinaka-interesting, noong isang gabi, nagkita silang 3 sa bahay ninyo kasama ang isang kilalang forger sa Maynila na nagngangalang Paul Herrera. Gumagawa raw sila ng peking medical documents para patunayang baliw ka na. Noong Lunes ng umaga, nag-ayos ako ng aking bagong eleganteng itim na damit. Suot ang pinakamagandang alahas at pumunta sa pinakaprestihiyosong real estate office sa BGC. May appointment ako para tingnan ang mga bahay na higit 80 milyon ang halaga. Habang tinitingnan namin ang pangalawang mansyon, narinig ko ang pamilyar na boses sa entrada. Pababang muli kami sa lobby at naroon nga sila. 3, magaganda ang suot, kaharap ang isa pang agent. Gusto naming ibenta ang bahay ng nanay namin, pero may sakit na siya at may legal power of attorney na kami. Narinig kong sabi ni Benji. Hello, pamilya, malakas kong sabi mula sa hagdan. Sabay silang lumingon at ang mga mukha nila ng horror ay parang eksena sa pelikula. Nay, anong ginagawa mo dito? Nautal na sabi ni Benji. Pareho lang tayo, mukhang nagbebenta at bumibili. Kalmado kong sagot habang bumababa. Ako po ang bibili. Tinawag ko agad si Ate Montesirio at ipinadala ang mga abogado niya sa loob lang ng 15 minuto. Habang hinihintay namin, nagpatugtog ako ng recording sa buong lobby. Papagiging tunay na baliw siya, palitan natin ang gamot niya, itago ang mga gamit niya. Tahimik na parang sementeryo ang buong opisina. Pula ang mga mukha ng mga tao sa galit at pagkamuhi. Hindi legal yan. Sigaw ni Elenita. Sa estado natin, legal po kapag ginawa para pigilan ang krimen, sagot ko. Nang dumating ang mga abogado at notary public, opisyal na idineklara na walang anumang legal authority ang 3 ito sa akin, sa ari-arian ko, o sa pera ko. Anumang pagsubok na gamitin niyon ay fraud. Ang public humiliation sa real estate office ay simula pa lang. Paglabas namin, sinundan nila ako sa kalye. Kahalinhinan ng sigaw at pakiusap. Nay, pwede pa nating ayusin ito. Lola, mahal kita. Huwag mo kaming gawin ito. Bitter kang matanda. Sigaw ni Elenita. Ginamit mo lang kami, lahat sa buong buhay mo. Sumakay na ako sa taxi at iniwan silang sumisigaw sa bangketa. Pagkatapos ng ilang araw, nalaman naming malaking pagkakamali ang ginawa nila sa desperasyon. Pumunta si Benji kay Paul Herrera at nagbayad ng
2.8 milyon advance para bilisan ang pekeng dokumento. Hindi nila alam na FBI informant si Paul sa loob ng 6 na buwan. May video at audio ang lahat. Federal case na sila. Noong gabing iyon, gumawa ako ng live stream sa pinakasikat na platform sa Pilipinas. Title: Isang lola ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Sa loob ng 1 oras, umabot ng 7,000 ang nanood. Sinabi ko ang buong kwento, pinatugtog ang recordings, ipinakita ang ebidensya. Sa kalagitnaan, tumawag si Olivia, umiiyak, pakiusap na patayin ko ang live. Tinanong ko siya sa harap ng libu-libong manonood kung bakit siya kasama sa plano. Tahimik siya. Pagkatapos, tumawag si Benji, galit, nagbabanta. Pero sa huli ay umiyak na ring humingi ng tawad. Sa wakas, sinabi ko, hindi personal sa inyo. At mula ngayon, hindi na rin personal sa akin. Sa susunod na mga araw, nag-viral ang live stream ko. Libu-libong suporta, imbitasyon sa tea, at mensahe mula sa ibang matatanda na parehong dinanas. Naging inspirasyon ako sa marami. Nang arestuhin ng NBI si Paul Herrera, inamin niya ang lahat. Pati na ang plano nilang gumawa rin ng peking testamento na nag-iwan ng lahat sa kanila. Sa wakas, nakipagkita sa akin si Olivia sa Hotel Cave. Umiyak siya at inamin na 3 buwan na siyang buntis. Na plano ng magulang niya na sisihin siya sa lahat kung mabisto. At handa siyang maging testigo laban kina Benji at Elenita kapalit ng tulong ko sa kanya. Deal, sabi ko. Mula ngayon, ikaw ang tunay kong pamilya. Sa loob ng 3 linggo, nagawa ni Ati Montecillo ang kaso na sobrang solid. Sa trial, si Olivia ang star witness ng prosecution. Matapos ang 5 araw, guilty sa lahat ng counts. 12 taon si Benji. 0 taon si Elenita. Pagkatapos ng sentencing, tanong sa akin ng reporter, Ginang Cruz, nararamdaman ninyo bang may hustisya na? Hustisyang legal. Pero ang tunay na hustisya ay ang matuklasan ko kung sino talaga ako bago pa huli ang lahat para ma-enjoy ang natitirang buhay ko. 6 na buwan pagkatapos, bumili ako ng magandang bahay sa labas ng Maynila. Maliit pero puno ng liwanag at may magandang hardin. Natapos ni Olivia ang senior high school with honors. Pinili niyang ituloy ang bata. At ngayon ay nag-aral ng abogasya na may espesyalisasyon sa elder protection. Si Benji at Elenita ay sinusubukan pa ring magpadala ng liham mula sa kulungan. Lahat ay diretso sa basura, hindi binubuksan. May mga pinto na kapag isinara, hindi na dapat binubuksan uli. Tuwing gabi bago matulog, nagpapasalamat ako sa 3 bagay. Kay Dr. Leticia Reyes na nagkaroon ng tapang na bigyan ako ng babala. Sa sarili kong lakas na hindi ko alam na meron pala ako. At sa pagkatuto na ang katapusan ay maaari ring simula kung may tapang kang isulat ang sarili mong kwento. Ang kabutihan ay nananatili sa buhay ko. Pero ngayon ay isinasagawa ko ito ng may karunungan. Tumutulong ako sa ibang matatanda, sinusuportahan si Olivia, at nagtayo ng foundation laban sa pang-abuso sa matatanda. Pero higit sa lahat, sa wakas natuto akong mahalin ang sarili ko ng kasing laki ng pagmamahal ko sa iba sa buong buhay ko. At iyan, mga kaibigan, ang pinakamahalagang aral sa buong buhay ko.